Ikaw matanda ka. Ha? Yan! Dalhin mo lahat ng gamit mo. Wala kang kwenta dito. Ang sabi mo, 3 araw ka lang dito. Eh, anong petsa na? 1 week ka na dito, ano? Magpapakasarap ka dito? Ha? Palamunin ka? Kapal na mukha mo? O, anong tinitingin mo sa akin? Aba, lumayas ka na. Huwag ka nang pakampi dahil wala ka nang makakampi dito sa bahay na to. Eh, alam niyo naman wala akong pupuntahan. Baka naman pwedeng makiusap pa ako ng ilang araw pa. Ayun, lumabas din yung totoo. Wala ka pala mapupuntahan. Dito ka pa talaga tumira. Ha? Ang kapal naman ng mukha mo. Ang sa amin lang, para malaman mo, hindi namin kailangan na mahihirap ng kamag-anak. Tsaka, bakit ka naman namin patitirahin dito? Eh, wala namang kaming mapapala sa'yo eh. Pwede ba? Mag-isip ka nga. Anong gusto mo? Magpakain kami ng mga wala namang kwentang tao? Eh, di ba sabi ko naman sa inyo, yung kinakain ko, papalitan ko ng pagtatrabaho dito. Anong trabaho ginawa mo? Kain tulog ka nga lang eh. Kami lahat dito, gastusin sa bahay. Ano pa bang kulang sa ginawa namin sa'yo? Dapat ka magpasalamat ka. Ngayon, wala ka namang silbi. Tulad ng sinabi ng kapatid ko, wala kaming mapapala sa'yo. O lumayas na, wala kaming pakailam. Uy, wala nga akong pupuntahan. Tulungan niyo lang ako. Hoy, Gina. Hindi din namin problema yun kahit saan ka matulog. Hindi ka naman namin... Eh, basta, tsaka pangit mo para sa bahay na to. Nakakasira ka ng aura, kaya pwede ba, ng mood. Umalis ka na lang. At yung mga kapitbahay, pinagtatanong kami na kung sino ka. Eh, di sabi namin ang katulong na hindi namin alam kung saan ang galing. Kaya ikaw, pinapahiya mo kami. Pinapahiya mo yung angka namin. Wala akong mapupuntahan talaga. Sige Ganon. na, dito muna ako. Wala mo pupuntahan, ha? Halika dito. Halika dito! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Eh, Ibet, makikiusap sana ako sa'yo kung pwedeng makituloy ako sa'yo dito eh. Eh, tita, okay naman. Wala naman problema eh. Pero, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Doon kasi ako kila Eden at saka kay Kat nakitira. Nakituloy. Eh, pinilayas na nila ako eh. Kasi sabi ko noon, 3 araw lang ako eh. Umabot ako ng 1 linggo. Eh, pabigat na daw ako doon. Kaya perasahan nila akong pinalayas. Bihira naman yung mga pinsan ko. Eh, parang namang hindi ka nila inisip na kapatid ka rin naman ng nanay nila. Isa pa, tita, ako wala akong problema kung dito ka tutuloy ha. Pero, pasensyahan mo na yung bahay ko. Medyo maliit, tapos sobrang simple ko lang dito eh. Okay lang ba sa'yo kung siksikan lang muna tayo sa higaan namin? Pero wala akong problema kung dito ka titira hanggang kailan mo gusto. Hindi kita tatanggihan yan. Salamat na marami ha. Kasi wala naman talaga ako matutuluyan eh. Mula nung na-scam ako, naubos na lahat. Wala nang natira sa pag-aari ko, kundi ito lang dala-dala ko. Ako, tita, wala yung problema. Tutulungan kita. Tsaka, sa susunod huwag ka nang masyadong magtitiwala kahit kanino. Kaya nai-scam ka eh. Sige, tita, dito ka na tumuloy. Kung gusto mo, nagluto na rin ako. Kumain na muna tayo, ha? Salamat ha. Hoy, tanda! Ay, nako. Totoo pala yung mga bali-balita. Pagkatapos ka magpakup sa amin, dito ka naman sa mabaho naming pinsan pumunta. Eh, kasi nga, di ba nga, wala namang anak yan, kaya nagkakaganyan yan. Kung nag-asawa ka sana, hindi ka magkakaganyan kung saan ka dumadapo. Akala mo ba, welcome na welcome ka kahit kanino? Hindi, no? Uy, ano ka ba, Eden? Nagpapatawa ka naman. Paano magkakasawa yung ganyan pagmumuka? Sino magkakagusto sa'yo? Sa bagay. Pero, ngayon parang kampante na ako eh. Kasi dito siya tumuloy sa pinsan nating mabaho at pangit. Katulad niya. Hoy! Kayong dalawa, naririnig niyo ba yung pinagsasabi niyo? Hindi niyo ba iniisip na nung panahon na kailangan nating suportahan yung pag-aaral natin, si tita lang yung nandyan sa atin? Ano ba kayo? So, sinasabi mo may utang na loob tayo sa kanya. Hoy, wala tayong utang na loob kasi yung pinag-aral niya sa atin, yung ganti natin, is nag-aral tayo ng maayos, ng mabuti. Tsaka ano man binasasabi mo? Eh, tapos naman na kami mag-aral. Ba't pa kailangan namin magbait-baitan? Eh, wala naman na kami kailangan sa'yo. Kaya, Wala naman akong gustong sabihin sa bagay na yon. Yun ay tulong ko sa mga magulang nyo na kinakapos nung panahong nagsisipag-aral kayo. Lahat naman ng pamangking ko, ginawa ko ng ganon. Alam mo, hindi naman namin kailangan yung tulong mo eh. Ikaw nag-volunteer. So, wala ka masusumbat sa amin. Kasi gusto mo yun eh. Kat, Eden, si tita hindi naghahanap ng utang na loob.
kusang loob niya yon dahil mahal niya tayo. Kaya kung kayo, wala naman kayong sasabihing maganda sa kanya, magsipag-alisan na kayo dito. Wala naman kayong magandang idudulot dito eh. Hoy, kahit anong pagkakampi mo dyan, ha, pagtatanggol mo, bobo ka pa rin. Anong kusang loob? Ito, naniningil na siya kung saan siya dumadapo sa mga tinulungan niya dati. Alam mo, tara na nga, Eden, baka umiyak ka pa. Baka umiyak pa kayong dalawa. Nakakaawa naman na kayo. Masama kayong dalawa para skip pangit. At mahirap. Bye. Tita, mukhang hindi ka nabusog sa kinain mo kanina ah. Huwag mo na kasi masyadong iniisip yung dalawang yun eh. Alam mo naman yung mga ugali nun, masyadong mata pobre. Ang sakit lang kasi naman isipin, Ibet, hindi maalis sa isip ko na mga tunay ko kayong mga pamangkin. Bakit sila ganun? Kung magsalita sila sa akin, parang hindi nila ako tita. Siyempre, sumasama din yung kalooban ko. Pinalayas na nga nila ako. Talagang nasundan pa nila ako dito para dito sabihin kung anong gusto nilang sabihin. Parang walang galang, di ba? Ang isipin mo na lang, may natitira ka pang pamangkin na mabait. Oh, Oo nga. Alam mo, Ibet, kung hindi dahil sa'yo, sana kaya ako? Bukod sa naintindihan mo pa ako, kinupkop mo pa ako. Kaya sobra-sobra yung utang na loob ko sa'yo. tita, huwag mong isipin utang na loob yun. Para ano lang din naman na tita kita. Pamangkin mo ko, magkamag-anak lang din naman tayo eh. Kasi alam mo, Ibet, kung hindi naman ako nagipit ng ganito, kung di ako na-scam at naubos lahat ng pag-ari-arian ko, hindi naman ako magmamakaawa na tumira sa inyo, sino man sa inyo. Ang nangyari kasi, pati bahay ko na embargo nga eh. Kaya ganito ako, palaboy. Ako tita, okay lang yan. Ganito na lang tita. May kaunti akong ipon dun sa alkansya ko. Iniisip ko na din naman kung anong gagawin ko doon. Total, puno naman. Siguro, tita, magaling ka namang magluto eh. Pwede namang magluto ka, puhunan natin yun. Babasagin ko mamaya para ibigay ko sa'yo. Talaga? Tapos kahit dyan sa labas, magtinda ka na lang din. Kakatawa ka naman. Talagang gusto mo akong tulungan. Siyempre, tita, ikaw pa ba? Yung mga lilinisin dito sa bahay, huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala. Basta ikaw, focus ka sa pagtitinda mo para magkapera ka. Pero Ibet, sobrang natuwa ako sa'yo. May isa pa pala akong ibabalita. May isa akong kaibigan na naghahanap ng magandang posisyon sa opisina niya. At doon kita gusto ipasok. Doon kita gustong tulungan. Yun man lang, makabawi ako ng utang na loob na sinasabi ko sa'yo. Mas maganda yung trabaho doon, tita? Oo, syempre. Di gagrab ko na. Di bigyan mo ako ng address, tita. Pupuntahan ko bukas. O sige, gusto ibibigay ko yung address sa'yo mamaya. Puntahan mo bukas, wag ang hindi, ha? Sige, tita. Aagahan ko po. Sige, sige. Magandang araw po. Pinapunta po ako ni Miss Gina dito. Mag-a-apply po ako. Buti naman, Ibet, nakarating ka. Tita! Bakit nandiyan ka? Bakit hindi ako magiging nandito? Aking kumpanya to. Tita, di ba magkausap lang tayo kagabi? Sabi mo pa nga, pumunta ako dito kasi ganito ganyan. Syempre, kailangan ko rin ng trabaho medyo angat sa pasahod. Pero, hindi ko naman po in-expect na ikaw pala yung a-applyan ko. Alam mo, Ibet, akala mo naghirap ako, no? Tita naman, gino-joke mo naman kami. Totoong ginojoke ko kayo. Ako maghihirap? Wala sa bokabularyo ng tita mo na maghirap. Buong buhay ko nagsikap ako para sa inyong mga pamangkin ko. Alam mo naman na wala akong anak, wala akong asawa. Tumandang dalaga na ako sa pag-alalay ko sa pag-aaral yung tatlo. At sinubo ko lang kayo. At ikaw lang ang alam kong mapapagkatiwalaan ko dito sa kumpanya ko. Ibig sabihin, tanggap na ako agad dito sa kumpanya mo. Oo naman! Hindi lang tanggap. Darating ang panahon, magiging iyo ang kumpanyang to. Naintindihan mo yon? Tita, wala naman po akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Baka pag ako yung nakaupo dyan, malugi naman yung kumpanya mo, tita. Huwag mong iisipin yon. Hindi ko ibibigay sa iyo ng isang bagay na alam kong hindi mo kakayanin. Nakaplano ang lahat. Pag-aaralin kita sa abroad, doon ka magmamaster kung paano mo iaayos tong kumpanya ko. Tita, totoo ba yung naririnig ko? Nakakataba naman ng puso, tita. Totoo. Tatatlo kayo. Wala akong pipiliing iba kundi ikaw lang, Ibet. Sa ipinakita mo sa akin na kung dumating pala yung panahon na talagang nagipit ako, hindi mo ako tatanggihan at kukup-kupin mo talaga ako sa bahay mo. Diba? Wala nang iba. Ikaw yung nag-iisang pamangkin
may malasakit sa tita mo. Naku, tita, nakakatuwa naman pakinggan, tita. Kung totoo man to, tita, gagawin ko po yung lahat ng makakaya ko para makita mong deserve ko yung sinasabi mo. Anong kung totoo man to? Totoo to, huy! Ano ba? Totoo, Ibet. Magiging sa'yo yung kumpanyang to. Basta i-promise mo sa akin lahat ng sasabihin ko sa'yo, gagawin mo sa ikagaganda ng kumpanya. Intindihan mo? Opo, tita, makakaasa ka po. At bukod sa doon, hindi lang yan. There's more! Tita, ang dami naman. Ang dami kong surprise, ano? May bahay akong inilaan para sa'yo. Bukod doon, may sasakyan para hindi ka mahirapan mag-commute papunta dito sa office. Tita, gagawin ko po talaga lahat ng makakaya ko para hindi ka po ma-disappoint sa akin. At wala kang gagawin at wala akong hihilingin sa'yo, kundi alalayan mo lang ako hanggang pagtanda ko, Ibet. Alam mong wala akong mga anak, wala nga akong pamilya, di ba nasabi ko na? Yun lang. Nasa sa'yo tong kumpanya at lahat ng ibinigay ko sa'yo, talagang para sa'yo yan. Ipapaayos ko sa attorney ko lahat hanggat malakas ako, di ba? Tita, magtiwala ka po sa akin. Asahan mo ako sa bagay na yan. Ano, tanggap na ba kami? Anong tanggap? Paano ko kayo tatanggapin kung ganyan yung pag-uugali nyo? Eh, ba't hindi mo naman kami tatanggapin? Magpipinsa naman tayo dito, ah. Alam mo ikaw, yumaman ka lang, yumabang ka. Bakit hindi mo kami tanggapin? Ano ka ba? Para naman tayong walang pinagsamahan, magkadugo pa tayo. Hindi ka ba nahihiya sa amin? Alam niyo, kung tatanggapin ko kayo, walang aral na mangyayari sa buhay niyo. Ano to, paaralan? Kailangan na may leksyon, may matutunan? Pwede ba tanggapin mo na lang kami? Hindi pinapahirapan pa kami. Ah, siguro, sinabihan ka nung tiyahin nating matandang dalaga, no? Na hindi kami tanggapin dito. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Hindi ka naman makakarating sa ganitong posisyon kundi dahil sa kanya. Ah, so pinapalabas niyo ngayon na masama yung ugali ko. Alam niyo kung masama yung ugali ko, wala ako dito ngayon. Kasi ako lang naman yung nag-iisang pamangkin ni tita na tumulong sa kanya. Eh kayo, nung nilapitan kayo, anong ginawa niyo? Masyado kayong mapagmataas. Porque may konting angat lang kayo sa buhay. Akala niyo kung sino na kayo. Eh, pwede ba? Tigil-tigil naman yung mga pinagsasabi mo. Siyempre, hindi namin yung tatanggapin. Eh, kulang pa nga yung sinasahod namin dati. Kasi dumagdag pa yun sa gastusin. So, pwede ba? Kung tatanggapin mo kami, sabihin mo na lang, hindi, ang dami pa sinasabi. Tatanggapin mo ba kami o hindi? Hindi ko kayo tatanggapin. Matuto kayo sa buhay niyo. Pero teka lang, tanggapin mo na kami. Lubog na kami sa utang. Yung mga pinagkakautangan namin, sinasabihan na kami na idedemanda kami. Gusto mo bang makulong kami? Di ba hindi mo naman makakaya? Siyempre ayoko. Pero gusto ko kayong matuto sa buhay niyo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo dito. Teka lang, pag-usapan na natin to. Sorry na, mag-sorry ka na ka. Sorry. O, di ba? Sorry din. Umalis na kayo. Alis. Nang idin, tara na nga. Mukhang hindi naman talaga tayo tutulungan yan. Wisit. Mayabang mo.